Nagsisimula ang mga digmaan sa parehong paraan, mabilis, matindi, at puno ng kasiguraduhan. Sinasabi ng mga lider, mabilis lang to, malinaw kung sino ang kalaban at kung ano ang target. Madali ang magiging tagumpay, pero habang tumatagal, nagbabago ang lahat. Ang buwan, nagiging taon, ang malinaw na layunin, nagiging malabo, at bago mo pa mapansin, hindi na natatapos ang digmaan. Ito ang tinatawag na forever war. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi lang ito simpleng matagal na digmaan. Ang forever war ay isang conflict na nagsimula na may malinaw na goal, pero sa paglipas ng panahon, nawawala ang malinaw na ending. Walang clear victory, walang clear exit, at kahit matapos officially, tuloy pa din ang gulo. Para maintindihan ito, tingnan natin ang dalawang pinaka-importanting example. Una, ang Iraq War. Noong 2003, sinalakay ng Estados Unidos ang Iraq. Ang official na dahilan, patalsikin si Saddam Hussein at alisin ang banta ng weapons of mass destruction. Sa simula, mabilis ang lahat. Sa loob lang ng ilang linggo, bumagsak ang Baghdad, nawala ang gobyerno. At sa puntong iyon, mukhang tapos na ang digmaan. Pero dito nagsimulang magbago ang kwento. Dahil matapos ang invasion, hindi umalis ang US. Sa halip, nagsimula ang occupation. At dito nagsimula ang tunay na problema. Kapag bumagsak ang isang gobyerno, nagkakaroon ng power vacuum, walang malinaw na authority, walang stable na sistema. At sa ganitong sitwasyon, lumalabas ang iba't ibang grupo. Sa Iraq, nabuo ang mga insurgent groups, mga dating sundalo, mga milisya, at iba't ibang armed factions. At imbes na matapos ang digmaan, nagbago lang ang anyo nito. Mula sa conventional war, naging insurgency. Hindi na ito laban ng dalawang malinaw na army. Sa halip, naging kalaban ang mga grupong hindi mo agad makita, hit-and-run attacks, improvised explosive devices, urban warfare. At dito, nagsisimulang maging mahirap ang isang digmaan dahil wala kang malinaw na target, wala kang malinaw na final battle. Kaya imbes na matapos agad, tumagal ang presensya ng US sa Iraq ng halos isang dekada. Noong 2011, sa ilalim ni Barack Obama, nagsimulang umalis ang mga puwersa ng Amerika sa Iraq. By August 31st, 2010, our combat mission in Iraq will end. Ito ay bahagi ng kasunduan sa pagitan ng US at Iraq na nagtakda ng deadline para sa withdrawal ng mga tropa. Pagsapit ng December 2011, umalis ang huling convoy ng US troops. Marami ang naniwala na tapos na ang digmaan, pero hindi ganoon ang nangyari. Kahit umalis na sila, hindi pa rin tuluyang naging stable ang bansa. Nagpatuloy ang violence, nagpatuloy ang instability. Ito ang isang example ng forever war. Hindi dahil walang katapusan, kundi dahil walang malinaw na ending. Ngayon, tingnan natin ang pangalawang example, ang war in Afghanistan. Nagsimula ito noong 2001 matapos ang 9/11. Simple ang layunin, durugin ang Al-Qaeda at alisin sa kapangyarihan ang Taliban. At gaya ng Iraq, mabilis ang simula. Sa loob ng maikling panahon, bumagsak ang Taliban government, nakontrol ng US ang bansa, at muli parang tapos na ang laban. Pero hindi, dahil tulad ng Iraq, nagkaroon ng regrouping ang kalaban. Hindi sila nawala lang sila sa spotlight. Unti-unti, bumalik ang Taliban at dito nagsimula ang cycle, attack, response, retreat, then repeat. Ang problema sa ganitong klaseng digmaan, kahit gaano kalakas ang military mo, kung ang kalaban ay mas kabisado ang lugar, hindi mo ito madaling matatapos. Alam nila ang bundok, alam nila ang pasikot-sikot, alam nila kung saan pwedeng magtago at kailan dapat umatake. At habang ang foreign military tulad ng Amerika ay kailangang mag-adjust sa unfamiliar terrain, ang Taliban ay lumalaban sa lugar na matagal na nilang kilala. Kaya habang tumatagal, nagbabago ang goal mula sa destroy Al-Qaeda, naging stabilize Afghanistan. Mula sa military objective, naging nation building. At dito lalong nagiging komplikado ang lahat dahil ang nation building hindi natatapos sa ilang taon, kailangan ng dekada. At habang tumatagal, tumataas ang gastos, tumataas ang casualties,
at bumababa ang suporta ng publiko hanggang sa 2021 sa ilalim ni Joe Biden. Tinapos ng Amerika ang halos 2 dekadang presensya nito sa Afghanistan. War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead, and Al-Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. Noong August 2021, nagsimula ang mabilis na withdrawal ng US forces. At habang umaalis ang mga tropa, mabilis ding bumagsak ang Afghan government. Sa loob lang ng ilang linggo, bumalik sa kapangyarihan ang Taliban. 20 taon, $1 trillion ang gastos, libo-libong buhay. At sa huli, parang bumalik lang sa simula. Bumalik lang din lahat sa panahon na hindi pa pumapasok ang Amerika. Ito ang pinakamalinaw na halimbawa ng forever war. Hindi dahil walang nangyari, kundi dahil sa huli, hindi nagkaroon ng permanenteng resulta. Kaya, kapag tinatanong ngayon, magiging forever war ba ang laban ng Amerika at Iran? Para masagot yan, kailangan nating ilapat ang pattern na nakita natin. Sa Iraq at Afghanistan, may 3 mahalagang bagay. Una, may invasion. Pangalawa, may occupation. At pangatlo, sinubukang baguhin ang buong sistema ng bansa. At dito, nagsimulang tumagal ang digmaan. Ngayon, tingnan natin ang sitwasyon ng US at Iran. Sa kasalukuyan, wala ang 3 iyon. Walang full-scale invasion, walang occupation, at walang direktang pagtatangkang kontrolin ang Iran. At ito ang pinakamalaking pagkakaiba. Sa halip, ang nakikita natin ay ibang klasing laban. Hindi ito isang traditional war. Ito ay halo ng airstrikes, missile attacks, proxy forces, cyber operations, at economic pressure. Ibig sabihin, hindi direkta ang laban sa lahat ng oras. At dito pumapasok ang isang mahalagang konsepto, isang gray zone war, isang uri ng conflict na nasa pagitan ng kapayapaan at full-scale war. Hindi sapat para tawaging total war, pero hindi rin sapat para sabihing may kapayapaan. Sa ganitong setup, pwedeng mangyari ang cycle na ito. May attack, may retaliation, tataas ang tension, tapos magkakaroon ng pause. Minsan may negotiation, ceasefire, pero hindi permanent. Paglipas ng panahon, babalik ulit ang conflict. At dahil walang invasion at occupation, walang iisang moment na masasabi mong tapos na ang digmaan. Sa halip, nagiging tuloy-tuloy itong background conflict, pero hindi ibig sabihin nito na mas safe. Sa totoo lang, mas unpredictable ito. Dahil sa gray zone war, pwedeng manatiling maliit ang conflict sa loob ng mahabang panahon, pero pwede rin itong biglang lumala, isang maling kalkulasyon lang, isang malaking strike, isang escalation, at pwedeng maging full-scale war. At dito pumapasok ang risk. Hindi dahil siguradong magiging forever war ito, kundi dahil pwedeng maging endless cycle ito. Hindi tuloy-tuloy na malaking digmaan, pero paulit-ulit na conflict. Ngayon, balikan natin ang tanong, magiging Iraq ba ito? Magiging Afghanistan ba ulit? Malabo. Dahil wala ang pinaka-importanting factor, ang occupation. At iyon ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit tumagal ang mga digmaang iyon. Pero hindi ibig sabihin na magiging maikli ito dahil ang mas malamang na mangyari ay isang long-term conflict na walang malinaw na katapusan. Mas tahimik kumpara sa Iraq o Afghanistan. Mas kaunti ang direct involvement, pero tuloy-tuloy. Isang sitwasyon na pwedeng tumagal ng maraming taon na may mga panahong kalmado at may mga panahong biglang umiinit. At ito ang pinaka-importanting insight, ang modernong digmaan hindi na laging natatapos, hindi tulad ng dati na may clear victory at surrender. Sa ngayon, maraming conflict ang nagiging managed tension kaysa resolved war. Hindi lahat ng digmaan ay nagtatapos sa isang malaking laban. Minsan, wala talagang malinaw na ending, walang surrender, walang permanenteng kapayapaan. Ang meron lang ay isang conflict na paulit-ulit bumabalik at posibleng ito ang direksyon ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Hindi katulad ng Iraq, hindi rin eksaktong Afghanistan, pero may isang bagay silang pareho. Kapag nagsimula ang isang digmaan na walang malinaw na exit, mahirap na itong kontrolin. At habang tumatagal, mas nagiging normal ang tensyon, masasanay ang mundo, masasanay ang ekonomiya, masasanay ang politika, hanggang sa ang isang temporary conflict
ay maging permanenteng bahagi ng global reality. At dito nagiging delikado ang lahat, hindi dahil siguradong lalaki ang digmaan, kundi dahil pwede itong manatili, tahimik, paulit-ulit, at walang malinaw na katapusan. Kaya ang tanong ngayon, hindi kung gaano ito katindi, kundi gaano ito katagal.